Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa mga sumusubaybay at nanonood ng ating programang ito. Patuloy po natin na pakinggan ang patungkol po sa mga pag-aaralan natin, patungkol po sa salita ng Diyos na ating pakinggan. Salamat sa mga mahal sa buhay ko, sa mga kaibigan na sumusubaybay sa programang ito. Patuloy natin na panoorin, patuloy po natin na i-view ang channel na ito dahil ito'y nagbibigay po sa atin ng pangpalakas ng ating pananampalataya sa Panginoon at ito yung kalakasang espiritual para sa ating mga buhay. So, sa araw na ito, sa mga oras na ito po, may babasahin lamang po ako mula sa Awit 37 versikulo 4 na nagsabi, "Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y inyong makamtan." So dito sa verse na ito, pag-usapan natin patungkol sa satisfaction. Ito'y kasiyahan na ito'y nagbibigay po sa atin na kung naghahanap tayo ng tunay na kasiyahan sa Panginoon, ibig sabihin ang ating puso, ang ating buhay ay ito pong nagbibigay po ng totoong naghahanap ng kapayapaan at katuparan na mula po sa Diyos, mula po sa Kanya. At kung hanapin natin ang tunay na satisfaction at may halaga na galing kay Kristo, ang Biblia nagsasabi po na kung hanapin natin ang tunay na kaligayahan, siya po ang magbibigay sa atin, ano ba yung mga longing ng heart natin? God will give us. So, kung totoo tayong nasiyahan, nag-rejoice or delight in the eternal things of God, so ang lahat ng pangarap mo, anumang mga pangailangan at ninanais mo, ay makamta natin kung ito'y ating isasangguni sa Panginoon. Sabi nga ng Mateo sa Bible, na Mateo chapter 6, verse 33, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." So marami ngayon nasiyahan sa pera, status ng buhay, yung sa mga material ng mga bagay, posisyon, and other temporary things that this world, temporary things na nandito sa mundong ito, but they are never satisfied. Nakikita po natin, totoo po yun, na kahit gaano pa kamarami pera ang tao, nasa kanya ng lahat, pero may mga bagay na hindi siya na-satisfy, hindi siya nasisiyahan. Mayroon pa siyang hinahanap na gusto niya na maibsan yung uhaw sa kanyang buhay. Kaya nga, mga kapatid ko, sabi nga ni Solomon sa mga ngaral na Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3, sabi nga dito, ang earthly treasure, everything is meaningless. Kung wala tayo sa Panginoon, ang lahat ng mga bagay sa buhay ay walang kabuluhan. Without God, without God in our lives, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Kaya nga, delighting in the Lord is the treasure indeed. Ito yung maganda para sa atin. Hanapin natin ang totoong kasiyahan sa ating Panginoon. Bible says, in 1 John 2:15, verse 17, sabi nga po, dito sa Biblia, mababasa po natin, ito po yung mga bagay na nagbibigay po sa atin ng kasiguruhan po sa buhay natin, patungkol po sa Biblia, ating mababasa dahil ito yung nagbigay po ng totoo, ng pagbibigay ng pagpaalala po sa atin. Sabi nga po dito, do not love the world or these things in the world. The love of the Father is not in those who love the world. Ito po sinasabi sa verse 15. Sa verse 16, sabi nga po, for all that is in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, the pride of the riches, but not come from the Father, but from the world. So verse 17, and the world and its desire are passing away, but those who do the will of God live forever. Kaya nga, huwag natin mahalin ang mga bagay sa mundong ito. Although, nandito tayo sa mundong ito, pero ibalansi po natin ang ating buhay. Ibalansi po natin ang ating mga ginagawa patungkol po sa na ang Diyos ba ay nalulugod po sa ating mga buhay. Kaya nga,
kung titingnan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, ay isang mga bagay po na dapat nating malaman na mga bagay sa mundong ito nag-o-offer ng kasiyahan, nag-o-offer ng satisfaction sa buhay natin. Pero we will never deeply fulfilled or happy with the things this world offer. Masayahan ka, pero maya-maya, nalungkot ka na naman. May hinahanap ka. So hanapin natin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan at pag-asa sa ating Panginoon. Unahin natin na ang Diyos ang siyang priority sa ating buhay at ibigay niya ang lahat nating mga pangangailangan. Ito mga bagay. Ang mga bagay na ating inaasahan na hindi natin nakikita, ang mga bagay na pangwalang hanggan, ito ay nagbigay sa atin ng tunay na kasiyahan sa buhay natin. Kaya sa lahat ng aking mga kaibigan, lahat ng mga sumubaybay sa programang ito, ang mundong ito po, tandaan natin, He will never grant our wants of our heart. Hindi po talaga yan nakapagbigay ng saktong garantiya sa hinahanap ng ating mga puso. Kailangan hanapin natin yung match up natin ang will ng Panginoon sa buhay natin. So kung hinahanap natin ang totoo at nilagay natin sa lugar na maging priority ang Diyos sa buhay natin at malaking pangarap sa buhay natin, sa puso mo, ay hindi katulad ng isang bagay na gumugulong lamang sa mundong ito, but it is an eternal treasure in Christ. Yung treasure na hinahanap natin ay matagpuan natin sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya mundong ito cannot satisfy our deepest longings, but if we choose to delight in God's way, He will always provide above and beyond our expectation. Kung mayroon kang ninanais, mayroon kang pinapangarap, pero kung unahin mo ang Diyos at hanapin mo kasiyahan ng Diyos na nagbibigay ng totoo ng kapayapaan sa iyo, pag nasiyahan ng Diyos sa buhay natin, ibibigay niya higit pa sa iyong inaasahan. Kaya napakaganda na kung tayo magtitiwala sa Diyos at hanapin natin ang totoong kasiyahan mula sa Diyos, ay ito po ay ating masumpungan at makamtan natin nagmula sa Kanya. At walang iba na mga bagay na ibibigay niya kundi ang satisfaction sa buhay mo at hindi mo na hanap-hanapin pa dahil kasama mo na ang Panginoon. Kaya ang Biblia po, dito po, may tinuturo ang Biblia kung paano tayo masiyahan sa sarili natin kasama ang Panginoon. So itong hindi malaga kung gaano tayo naghihintay, gaano tagal natin hinintay na makamtan natin ang lahat natin na pinapangarap, no? Pero sa paghihintay mo ng matagal, ginagamit po tayo ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya. And there are ways to delight yourself in the Lord. Ang una, ito yung sinasabing doing His will. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Kung mababasa natin sa Biblia, o sa awit, 40, versikulo 8, sabi nga dito, ang nais kong sundin ang inyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pag-iingat natin sa Kanyang mga salita sa ating mga puso. Kung tayo nagsaliksik at nagbabasa ng Biblia patungkol sa buhay, at ang Biblia, ito naman ang salita ng Diyos na pagkain ng ating spiritual, ingatan natin sa ating mga puso. Kung anong nasasabi doon sa Biblia, nababasa ng bawat isa sa atin, ay gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ito po yung tama. Kasi paano natin magawa ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin kung wala ang salita ng Diyos na ating binabasa? Kaya pangalawa, dapat nating malaman na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ito yung sinasabing meditating on Scripture. Mayroon tayong pagmilay-milay o pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang sabi nga po dito, sinasabi po sa Psalms chapter 1 verse 1 to 2, no? Ang sinasabi dito na ang pag-meditate sa salita ng Diyos ay kung paano natin sundin ang salita ng Diyos. Ito yung dapat nating matutunan. Na meditating means spending time. Ibig sabihin ng meditating, naglaan ka ng panahon. Pag-iisip, reading the Bible about what you have read. Ito mo sa binabasa mo. Parang nung estudyante pa tayo noon, nag-aaral tayo.
Pag may assignment yung teacher natin na hindi natin maintindihan, pupunta ka sa library. Nagmi-meditate ka, nagsaliksik ka ng salita ng Diyos at doon natin malalaman anong ibig sabihin. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng sapat na panahon at oras para maunawaan natin ano ba ang kahulugan patungkol dito sa buhay natin. That is meditating on Scripture. Scripture of God. Know yourself how to should change your living as God wants. Sa buhay mo, dito yung pinapapakita na sa pagsaliksik natin sa salita ng Diyos, dito natin makita na ang buhay natin paano mabago. Kasi sa pag-meditate natin, pagmilay-milay sa salita ng Diyos, mayroong mga bagay na gusto ng Panginoon na baguhin ang aspeto ng buhay natin. Mag-change po tayo sa ating pamumuhay. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ito yung ibig sabihin. So knowing and meditating on God's Word are the first towards applying to your everyday life. Ito po yon. If you want to follow God more closely, you must know what He says. Gusto natin mapalapit sa Diyos. Mayroon tayong close relationship sa Kanya. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Ano bang gusto niya po sa buhay natin? No? The more we know of whole scope of God's Word, the more resources we will have to guide us in our daily decision. Ito yung dapat. Magkaroon tayo ng kapayapaan, mapayapa po yung ating pag-iisip, at umanang lahat nating mga desisyon ang God mag-guide po sa atin. Yan sabi ng Joshua 1:8, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon, araw at gabi, upang sa ganon, giginhawa ka at magtagumpay ka. So mayroong kaginhawaan. There is a prosperity at mayroong kang successful sa buhay. Basahin lamang natin ang salita ng Diyos. Ito'y nagdudulot po sa atin ng pag-asa. At dito po, masusunod natin, ano ba ang will ng Panginoon sa buhay natin? Ano bang kalooban ng Diyos na gusto kong mangyari at makita ko at masunod ko ang pagbulay-bulay natin sa salita ng Diyos? Magbigay tayo ng oras at panahon. Tayo malumit God. No? Kasama ang Diyos, may kasamang panalangin. Ito po'y kailangan natin. Sa buhay natin, paano natin masunod? Ang gusto at mahanap natin, yung sinasabi natin, satisfaction, kasiyahan, contentment sa buhay natin. Ito po yung gusto natin mangyari na habang nandito tayo sa mundong ito, magkaroon tayo ng kasiguruhan, magkaroon tayo ng kapayapaan, satisfy tayo sa mga bagay na anong mayroon po sa bawat buhay natin. Pangatlo, mga ways po na kung paano po tayo masiyahan ang ating sarili sa Panginoon na tinuturo po sa Biblia, magkaroon tayo ng tapat na puso. Kaya kung mayroon tayong tapat na puso, magagawa natin. Sabi ng Proverbs 12, verse 22 sa Tagalog, namumuhi ang Diyos. Si Yahweh namumuhi sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Ang Diyos namumuhi sa mga taong hindi tapat na nagsisinungaling. Pero ang Diyos nasiyahan sa mga tao at ang aliw niya ay nandoon. Kaya napakaganda sa bawat buhay natin na kung tayo naglilingkod, nasabi natin na tayo ay sumampalataya sa Panginoon, gawin natin ang mga bagay. Dahil ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Maraming mga tao na sumampalataya, wala namang gawa, hindi sinusunod ang kalooban. Ang sabi ng Biblia, patay sa harapan ng Diyos. Mabasa natin sa Santiago. Sabi ng Mateo 6, versikulo 1, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Patuloy tayong magbigay, gawa ng mabuti. Hindi plastikan ba? Yun yung ibig sabihin ng Diyos. No? Paggawa natin ng mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Na kung napakitang tao lang tayo, plastikan o hindi totoo, sarapan ng tao, pagtalikod, iba pala, wala tayong matatamo doon sa ating amang nasa langit. Gusto natin magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay natin. Kailangan po natin makamta natin at mahanap natin yung totoo sa buhay natin. Maging tapat tayo. Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi ito po yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang nais ng Panginoon, makamta natin, ay maging matagumpay tayo. Mahanap natin yung totoong kasiyahan po sa buhay natin. So pang-apat, yung obedience. Kailangan natin sumunod sa Panginoon.
Ano ba yung pagsunod natin sa Diyos? Kailangan sundin natin yung mga salita niya na sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Ano yung dapat natin gawin? Ito po yung mga bagay po na nagbibigay sa atin ng pag-asa na masiyahan at maksumpungan natin ang tunay na kasiyahan. Kasi kung ikaw ay hindi sumusunod, nababasa mo yon, nakikita mo, at sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito, hindi ka sumusunod. Ito yung sinasabing nagkaroon ka ng disobedience. So, panglima, prayer. Ito yung sinasabi dito po. Panglima na pamamaraan kung paano natin masiyahan tayo sa Panginoon. Kailangan ng prayer. Maraming mga taong nanalangin dahil ito yung pinaka-importante. Ang prayer is, it is talking to God. Talking with Jesus. It is our approach to God. Kung paano tayo mag-approach, paano tayo manalangin sa Kanya. No? Ang prayer, ito ay sabi nga ng Proverbs 15:8, verse 2, then 29, sa verse 8, sa Tagalog, kasuklam, kayawi ang handog ng masama, ngunit ang daing ng matuwid, siya ay natutuwa. Ang mga masamang tao, marunong manalangin. Pero hindi ito kaya-aya sa Panginoon. Suklam ito sa Diyos. Pero kung ang mga tao matuwid siya nanalangin, may tamang relasyon, sumusunod, ano man ang pinapagawa ng Diyos, nasisiyahan po ang Panginoon. Natutuwa ang Diyos sa mga bagay nito. Kaya sabi ng 29, pakinggan ng Diyos ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi niya naririnig. Sabi ng Santiago 5 versikulo 16, sabi niya malaki ang magagawa sa panalangin sa taong matuwid. Ito yung ibig sabihin natin. Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, ano mang hilingin natin sa Kanya, ibibigay ng Diyos sa atin. Sabi nga niya sa Juan 15 versikulo 7, kung manatili kayo sa akin at ang aking mga salita na natili po sa inyo, ano mang inyong hingin sa aking amang nasa langit ay ipagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya narapat lamang po na sa ating panalangin, maunawaan natin na mayroon tayong salita na ating sinusunod, ang salita ng Diyos, at alam natin na kasama natin ang Panginoon. Sa prayer natin, ito yung panalangin na sa paghingi natin sa Panginoon, ibibigay ng Diyos ito. Walang iba po na makakapagbigay ng satisfaction sa buhay natin. Ang mundong ito hindi po makapagbigay sa lahat ng aspeto na ating hinihingi. Oo, nabigyan tayo ng mundong ito. Pero walang maikumpara sa kasiyahan ay pagkaloob ng Diyos, tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, ano bang mga desire ng puso natin. Pag ito'y hinihingi mo sa Panginoon, ibibigay ng Diyos ito sa ating lahat. Kaya ang bawat isa sa atin na ating matutunan, ang pagsunod natin sa utos ng Diyos ay ito yung nagbigay sa atin ng tunay na kagalakan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ito po yung mga bagay na kung saan po, kung ating sinusunod ang Panginoon, dito natin makamtan ang bawat isa, ang kasiyahan na walang may kumpara at ang kasiyahan na nagdudulot ng walang hanggang pag-asa. Basta buksan lamang natin ang ating puso't isipan sa mga ganitong klaseng programa at pakikinig. Pagmilay-milayan natin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, masumpungan mo ang tunay na kaligayahan at kasiyahan na hinahanap mo sa puso mo. Delight yourself in the Lord. Hanapin mo ang kasiyahan sa Panginoon at ang lahat ng mga pangarap mo ay ibibigay sa iyo. Masunsumpungan mo. Basta bigyan mo lamang ng pagkakataon. Bigyan mo lamang ng panahon na una at maging priority sa buhay mo ang ating Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, mga kaibigan ko, tagapagsubaybay ng programang ito, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, pagkaloob nawa sa inyo, ang lahat ng inyong mga pangarap, desire sa buhay niyo. Isang mga bagay lamang po na dapat natin gawin ay unawain natin ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat buhay natin para makamta natin ang tunay na kaligayahan ay pagkaloob niya sa Kanya. Sa mundong ito, hindi tayo masatisfy sa mga bagay na ito. Pero kung sa Diyos mo hanapin ang totoong kasiyahan
ito ibibigay niya sa atin. Walang may kumpara. Kahit sa anumang bagay sa mundong ito, dahil ang kasiyahang ito'y nagdudulot tungo sa pangalang hanggang kasiyahan. Ito'y eternal things na ating masumpungan mula sa ating amang nasa langit sa pamamagitan ng Hesukristo na ating Panginoon at tagapaglingkod. Kung nais natin na masumpungan ang tunay na kasiyahan, hanapin lamang natin ang Diyos at buksan natin ang puso natin para sa Kanya. Maraming salamat sa mga aking tagapagsubaybay. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ingatan kayo sa lahat ng aspeto ng buhay nyo, sa inyong mga hanap buhay, ano man ang inyong mga ginagawa, sa bawat pamilya nyo, nawa pagkaloob ng Diyos, ang tunay na kapayapaan, at sa lahat ng mga tao na nanonood, na nakaramdam ng mga anumang sakit, papagalingin kayo ng ating may kapal. Siya lamang ang may akda at may likha ng ating buhay. Siya may kapangyarihan na magbigay at ipagkaloob sa bawat isa sa atin ang tunay na kumpletong kagalingan, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Ingatan ng Diyos, nawa patuloy kayong manonood, patuloy kayong mag-share at mag-subscribe sa programang ito. Ako po ang inyong lingkod, Nilsar Alojado Sabando. Ito po yung ating YouTube channel, channel natin. Maraming salamat. Purihin po ang Panginoon. At magandang araw po muli. Pagpalain muli kayo ng Panginoon. At ipag-pray po kayo sa lahat ng mga subscriber po natin. Pagpalain po ng Diyos ang inyong mga buhay. Salamat po ng marami dahil Panginoon, ikaw ang nagtuturo sa amin. Ang lahat ng aking mga tagapagsubaybay, mga kaibigan, lahat po. Patuloy mo silang ingatan. At ang lahat ng tao, Panginoon, sa bansang ito, pagpalain niyo po, mga may sakit, ingatan niyo po sila, pagalingin mo, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng tunay na kagalakan ang puso ng bawat isa. Sa mga oras na ito, sa inyo ko po ipagkatiwala ang programang ito na pagpalain mo, Panginoon, na maraming may bibless sa pamamagitan ng programang ito. Sa iyo ko muli, ipagkaloob ang bawat buhay ng mga nanonood, nagbibiyo, Panginoon, ng programang ito, nagsishare, nagsasubscribe, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa sa inyo.